Iniwan sa bingit ng kamatayan, pinalaya sa sariling buhay habang sugatan. Si Marco, ang lalaking pinag-alayan ko ng 10 taon, ay may ibang karga sa bisig habang hinihintay ang huling hininga ko. Pero nagkamali sila. Hindi ako mamamatay ng hihingi ng awa. Sa pagdating ng aking ama, ang bawat luhang pumatak ay magiging apoy na tutupok sa kanilang kasabwat. Sino ang huling tatayo sa gitna ng abo? Masyado na siyang matagal sa kondisyong yan, Marco. Hindi mo ba nakikita? Sayang lang ang pera sa hospital bills na binabayaran mo araw-araw. Mukha na siyang bangkay na pilit lang binubuhay ng mga makinang yan. Ang tinig na yon ay parang isang matalim na kutsilyong humiwa sa makapal na ulap ng aking kawalan ng malay. Gusto kong idilat ang aking mga mata, pero ang bawat talukap ay tila may nakadagan na mabigat na tingga. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay tila nakabaon sa semento, manhid at walang lakas. Huwag kang mainit, Sofia. Pipirmahan niya ang divorce papers na ito, sadyaman o hindi. Kapag nakuha ko na ang kontrol sa kumpanya, itatapon ko na siya sa kung saan niya gusto. Wala na siyang ibang matatakbuhan, kundi ang bahay na ito. At sa huli, pati iyon ay kukunin ko rin sa kanya. Naririnig ko ang boses ng aking asawa, si Marco. Ang boses na dati ay nagpapatulo ng tamis sa aking pandinig. Ngayon ay naging isang malamig na bulong ng kamatayan. Sa ilalim ng manipis na kumot ng ospital, ang aking kanang kamay ay dahan-dahang gumalaw. Pilit na kinakapa ang maliit na kahon sa ilalim ng aking unan. Ito ang regalo ko para sa aming ika-10 anibersaryo. Isang relo na pinag-ipunan ko ng 3 taon. Tinitipid ang bawat sentimo ng aking baon para lamang maibigay ang pinakamabuti para sa kanya. Sa bawat gabing nagpuyat ako sa pagtatrabaho sa maliit nating negosyo, ang mukha niya ang aking inspirasyon. Ang bawat hirap, ang bawat pagod, ang bawat sakripisyo ko bilang asawa ay para sa pangarap na binuo naming dalawa. Ngunit ang bawat tibok ng makina sa tabi ng aking kama ay parang isang paalala ng aking kamangmangan. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng aircon sa loob ng silid ay tila lalong nagpapatindi sa panlalamig ng aking puso. Pakiramdam ko ay may isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib, hindi dahil sa pinsala ng aksidente, kundi dahil sa bigat ng katotohanang aking natuklasan. Naramdaman ko ang paglapit ni Marco. Ang mabigat niyang hakbang sa sahig ay tila yumanig sa aking buong pagkatao. Naramdaman ko ang kanyang malamig na daliri sa aking pisngi. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pandidiri. Elena, mahal ko. Bulong niya, ang kanyang tinig ay nagbago. Naging puno ng mapagkunwari na pag-aalala para sa sino mang nurse na dadaan sa labas. Magpahinga ka lang. Ako ang bahala sa lahat. Basta lagdaan mo lang ang mga papel na ito para hindi na tayo mahirapan sa mga dokumento ng negosyo. Sa loob ng aking isipan, gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanya kung kailan pa naging ganito kadilim ang kanyang kaluluwa. Ang sakit ay hindi na nagmumula sa aking mga bali, na buto, o sa mga sugat sa aking mukha. Ito ay isang uri ng sakit na gumagapang mula sa kaibuturan ng aking puso. Isang hapdi na tila sinusunog ang bawat alaala ng aming pagmamahalan. Ang bawat tawa, ang bawat pangako, at ang bawat panalangin na binuo ko kasama siya ay biglang naglaho na parang usok. Paano niya nagawang pagplanuhan ang aking pagbagsak habang ako ay nakahiga rito, nakikipaglaban para sa aking huling hininga? Ang bawat patak ng dextrose sa aking ugat ay tila naging lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pag-asa sa aking sistema. Ang katahimikan ng silid ay nabasag lamang ng mahinang pagbukas ng pinto at isang hindi pamilyar na presensya ang pumasok. Isang aura ng kapangyarihan at awtoridad ang bumalot sa paligid. Sapat na upang patigilin ang mapang-aping tinig ni Marco. Sino ka? Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok dito. Maras na tanong ni Marco. Ngunit bakas ang kaba
Sa kanyang tono, walang sumagot sa kanya, ngunit naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. Isang malalim at malamig na boses ang narinig ko. Isang boses na tila galing sa nakaraan na matagal ko nang kinalimutan. Ang aking anak ay hindi mamamatay sa mga kamay ng isang tulad mo. Sa gitna ng aking pagkawasak, isang katanungan ang pilit na bumabangon sa aking nanghihinang diwa. Sa dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, sa lahat ng sakripisyong ibinigay ko ng walang pag-aalinlangan, bakit ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng aking katapatan? Isang pirasong papel na nagtatapos sa lahat ng aking pinaglaban? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang diktahan ang tadhana ng aking dugo? Isang hamak na linta na nagpapakasasa sa pawis ng iba, sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang mga maruruming balak mo? Ang boses na yon ay hindi pamilyar sa aking pandinig, ngunit may dala itong awtoridad na tila kayang magpatahimik sa buong mundo. Nararamdaman ko ang tensyon sa loob ng silid. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap langhapin. Si Marco, na kanina lang ay parang hari, kung magsalita, ay tila nawalan ng dila. Narinig ko ang mabilis na paghinga niya, ang tunog ng kanyang mga paa na tila umurong ng bahagya sa semento. What is the meaning of this? Sino ka ba? I am the husband. I have the legal right to be here. You can't just barge in and insult me in front of my wife? Ang boses ni Marco ay mataas, ngunit may panginginig na hindi niya maitago. Pilit niyang ibinabalik ang kanyang tapang, ngunit alam kong natatamaan siya ng takot. Hindi sumagot ang estranghero. Ang tanging narinig ko ay ang marahang tunog ng kanyang sapatos na humahakbang palayo kay Marco, patungo sa direksyon ng salamin na naghihiwalay sa amin. Nararamdaman ko ang presensya ng isang anino sa kabilang panig ng proteksyon. Isang mainit at mabigat na pakiramdam ang dumaloy sa aking puso nang marinig ko ang isang mahinang buntong hininga. Amalia! Bulong niya. Ang pangalan ng aking ina na matagal ko nang hindi naririnig mula sa ibang tao. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalang yon ay puno ng pagsisisi, tila isang panalangin huli na para dinggin. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina, Elena. Patawarin mo ako kung hinayaan kong dumaan ang 20 taon bago ko nahanap ang lakas na tingnan kang muli. Naramdaman ko ang pagdampi ng isang kamay sa kabilang panig ng salamin. Kahit hindi ko ito nakikita, ramdam ko ang panginginig ng mga daliring iyon. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila puno ng mga kwentong hindi na ikwento at mga luhang hindi na ipatira pa. Sa loob ng aking isipan, pilit kong hinahanap ang mukha ng lalaking ito sa aking mga malabong alaala. Ang aking ama, ang lalaking sinabi ni nanay na matagal nang pumanaw, ang lalaking nag-iwan sa amin sa gitna ng kahirapan. Ngunit ang boses na ito ay hindi tunog ng isang taong patay. Ito ang tunog ng isang taong may kapangyarihang baligtarin ang mundo. Biglang bumukas ang pinto ng silid at narinig ko ang pamilyar na yabag ni Yaya Luring. Ang amoy ng nilabhang damit at ang pamilyar na halimuyak ng lavender na palagi niyang dala ay nagbigay sa akin ng kaunting kaginhawaan. Ngunit ang kanyang pagpasok ay hindi naging tahimik. Narinig ko ang kanyang mahinang paghikbi, ang tunog ng kanyang tuhod na tumama sa sahig habang lumalapit siya sa gilid ng aking kama. Diyos ko, Elena, ang aking alaga. Hagulhol niya, ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho ay humawak sa aking malamig na daliri. Bakit nila ito ginagawa sa'yo? Huwag kang mag-alala. Narito na si Don Roberto. Hindi ka na nila muling masasaktan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding pagkalito. Don Roberto? Ang pangalang iyon ay kilala sa buong bansa bilang isa sa mga pinakamayayamang negosyante, ang hari ng industriya na walang sinasanto. At siya ang lalaking tumatawag sa akin na anak. Narinig ko ang pagbukas ng cellphone ni Marcos sa isang sulok. Ang kanyang boses ay naging mabilis at desperado
habang nakikipag-usap sa kung sino sa kabilang linya. What? Anong ibig mong sabihin na na-frozen ang lahat ng corporate accounts? Impossible! Kakapirma ko lang ng authorization kahapon. Naglakad siya ng pabalik-balik. Ang tunog ng kanyang sapatos ay naging mabilis at walang direksyon. Hello! Hello! Don't you dare hang up on me! I am the CEO of Whitmore Enterprises. Hindi na ngayon, Marco. Ang malamig na boses ni Don Roberto ay muling umalingaw-ngaw. Ang bawat sentimong akala mo ay sayo ay unti-unti nang bumabalik sa tunay na may-ari. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang bawat nakaw na piraso ng ari-arian na kinuha mo mula sa aking anak? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat salita ni Don Roberto. Tila bawat isa ay isang latay sa pagkatao ni Marco. Ang lalaking naging mundo ko sa loob ng 10 taon ay unti-unti nang naglalaho. Nagiging isang maliit na alikabok sa harap ng higanteng nakatayo sa aming pagitan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, na hindi ko pa ganap na maunawaan, may isang tanong na pilit na sumasakal sa aking lalamunan. Bakit ngayon lang? Pagkatapos ng 20 taon ng pagkagutom, ng pangungutya, at ng pagtitiis ko sa ilalim ng kalupitan ni Marco, bakit ngayon lang siya dumating para iligtas ako mula sa apoy? Biglang tumunog ang telepono ni Marco sa huling pagkakataon. Sa katahimikan ng silid, narinig ko ang boses ng isang abogado sa kabilang linya, malinaw at walang emosyon. Mr. Whitmore, pinapaalam namin sa inyo na ang inyong tinitirhang mansion ay opisyal nang isinailalim sa foreclosure. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang ari-arian. Naramdaman ko ang hangin na lumabas sa mga labi ni Marco, isang tunog ng pagkatalo na mas masakit pa sa anumang sampal. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapang nakawin ay naglaho na parang bula. Ngunit sapat na ba ang mawalan siya ng yaman para mabura ang sakit na iniwan niya sa aking kaluluwa? Hindi sapat ang dugo para pawin ang hapdi ng pagtalikod, lalo na kung ang taong inaasahan mong sasalo sa iyong pagbagsak ang siya palang tumulak sa iyo sa bangin. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Ang liwanag na nagmumula sa bintana ng VIP room ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking paningin. Puti. Lahat ay masyadong puti at malinis, malayo sa madilim at maruming kalsada, kung saan huli kong naramdaman ang pagkabog ng aking puso bago ang lahat ay nagdilim. Sa tabi ng aking kama, nakatayo ang isang lalaking may pilak na buhok at mga matang tila may dalang bigat ng buong mundo. Si Don Roberto. Hindi siya ang ama na nasa aking mga pangarap, ang amang yayakap sa akin at sasabihing magiging maayos ang lahat. Sa halip, nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nasa likuran at ang kanyang muka ay parang inukit sa matigas na bato. Gising ka na. Ang kanyang boses ay walang panginginig, ngunit may lalim na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Huwag mong subukang magsalita. Ang iyong katawan ay mahina pa, Elena, pero ang iyong diwa ay dapat nang magsimulang tumayo. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng mga tanong na hindi ko magawang itambad. Bakit ngayon lang? Nasaan ka noong namatay si nanay? Sa isang maliit at madilim na silid dahil wala kaming pambili ng gamot. Nasaan ka noong kailangan kong magtrabaho ng 3 shift para lamang makatapos ng pag-aaral? Ngunit sa kabila ng lahat ng galit, may isang maliit na bahagi ng aking puso ang nakaramdam ng isang kakaibang seguridad. Sa ilalim ng kanyang matalas na tingin, tila walang sino man ang makakapangahas na saktan ako muli. Don't look at me with those eyes full of resentment, wika niya, habang dahan-dahang lumalapit sa gilid ng aking kama. Ang mundo ay hindi lugar para sa mga biktima, Elena. Ang mundong ito ay para sa mga naninila o sa mga sinisila. Pinanood kita mula sa malayo. Nakita ko kung paano mo ibinigay ang lahat para sa isang lalaking walang ibang hangad kundi ang iyong pagbagsak.
Ang iyong pagkakamali ay hindi ang pagmamahal, kundi ang paglimot sa iyong sariling halaga. Gusto kong umiyak, pero tila natuyo na ang aking mga luha sa init ng aking galit. Dahan-dahan kong sinubukang igalaw ang aking braso, pilit na inaabot ang gilid ng kama para umupo. Ang sakit ay parang kuryenteng dumadaloy sa aking mga kalamnan. Bawat galaw ay isang paghihirap. Naramdaman ko ang paglapit ni Yaya Luring para tulungan ako. Ngunit itinaas ni Don Roberto ang kanyang kamay upang pigilan ito. Hayaan mo siya, Luring, utos niya. Kailangang maramdaman niya ang sakit. Ang sakit ang magpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa at ang buhay ay nangangailangan ng laban. Sa bawat panginginig ng aking kalamnan, sa bawat butil ng pawis na namumuo sa aking noo, pilit kong iniangat ang aking katawan. Nang sa wakas ay makasandal ako sa mga unan, ang aking hininga ay gipit at ang aking paningin ay umiikot. Ngunit tumingin ako ng diretso sa mga mata ng aking ama. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang mabilis na kislap ng paghanga sa kanyang mga mata bago ito muling naging malamig. Inabot ni Yaya Luring ang aking lumang bag, ang bag na kasama ko sa aksidente. Ang balat nito ay punit-punit na at may mga tuyong mantsa ng dugo. Sa loob nito, kinuha niya ang isang lukot na sobre na natagpuan ng mga NARS sa aking bulsa noong gabi ng trahedya. Dahan-dahan ko itong binuksan, ang aking mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kaba. Ito ay isang liham hindi para sa akin, kundi isang liham na hindi natapos ni Marco para sa kanyang abogado. Habang binabasa ko ang bawat salita, tila may isang malamig na kamay na sumasakal sa aking leeg. Nakasulat doon ang mga detalye ng aming pagsasama sa loob ng nakaraang 3 taon, ang mga peking investment na ipinapirma niya sa akin, ang mga ari-ariang unti-unti niyang inililipat sa pangalan ng ibang tao, at ang plano niyang tuluyan akong iwanan kapag nakuha na niya ang huling bahagi ng aking mana mula sa aking ina. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling bahagi. Isang resibo ng hotel mula sa aming 3 anibersaryo, ang gabi na sinabi niyang mayroon siyang mahalagang business meeting sa ibang probinsya. Ang petsa, ang lugar, at ang pangalang nakalagay bilang kasama niya ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa duda. 3 taon. 3 taon na akong nabubuhay sa isang kasinungalingan habang iniisip ko na ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Ganito na lang ba? Bulong ko. Ang aking boses ay paos at halos hindi marinig. 3 taon akong natulog sa tabi ng isang demonyo na ang tanging hinihintay ay ang aking kamatayan. Lumapit si Don Roberto at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang hawak ay matigas, tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ang katotohanan ay masakit, Elena, pero ito ang susi sa iyong kalayaan. Ngayong alam mo na ang lalim ng kanyang kataksilan, ano ang gagawin mo? Iiyak ka ba sa isang sulok o gagamitin mo ang galit na yan para bawiin ang lahat ng ninakaw niya sa'yo? Tiningnan ko ang liham sa aking kamay at dahan-dahan ko itong nilukot hanggang sa maging isang maliit na bola ng papel. Sa aking dibdib, ang dating apoy ng pag-ibig ay tuluyan ng namatay at sa abo nito ay may sumisibol na isang bago at mas mapanganib na pakiramdam. Ang bawat sakripisyong ibinigay ko, ang bawat gabing nagpuyat ako para sa kanyang kinabukasan, ang bawat pangarap na binuo ko para sa aming dalawa. Lahat ng yon ay magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin ko ang isang maliit na card na nahulog mula sa siwang ng sobre at lumapag sa malinis na sahig ng ospital. Dahan-dahan, sa kabila ng matinding hapdi sa aking tadyang, ay yumuko ako upang abutin ito. Ang bawat sentimetro ng aking pagkilos ay isang laban sa grabidad at sa sarili kong kahinaan. Isang maliit na piraso ng mamahaling papel ang aking nahawakan. Kulay garing
at may gintong tatak ng isang sikat na floreria sa Makati. Sa likod nito, may sulat kamay na pamilyar sa akin. Ang mabilis at pakurbang panulat ni Marco na dati ay nagdadala sa akin ng kilig, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Para sa babaeng nagbibigay ng kulay sa aking mundo. Happy Anniversary, Sofia! Ang pangalang Sofia ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umalingaw sa aking isipan. Si Sofia, ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Ang babaeng palagi kong sinasabihan ng aking mga pangarap at mga takot. Ang babaeng kasama kong umiyak noong mamatay ang aking ina. Siya ang babaeng nagbibigay ng kulay sa mundo ng aking asawa habang ako ay unti-unting namumutla sa pagod at sakripisyo. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo sa aking isipan. Bawat hinala na dati ay isinasantabi ko dahil sa sobrang tiwala ay naging isang malinaw at masakit na katotohanan. Sofia, ang mahina kong bulong, ang pangalan niya ay parang mapait na gamot na pilit kong nilulunok. Tumingin ako kay Don Roberto na kanina patahimik na nagmamasid sa akin. Alam niyo ba ito? Alam niyo bang sila ang magkasama? Hindi nagbago ang anyo ng mukha ni Don Roberto, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng lungkot na hinaluan ng galit. Huwag mong itanong kung ano ang alam ko, Elena. Itanong mo sa sarili mo kung handa ka na bang makita ang buong katotohanan. Ang kataksilan nila ay hindi lang nagtapos sa kama. Ang aksidenteng kinasangkutan mo, sa tingin mo ba ay isang pagkakataon lang iyon? Napatigil ang aking paghinga. Ang aking kamay na hawak ang card ay nanginginig ng husto. Naalala ko ang gabing iyon, ang ulan na walang tigil sa pagpatak, ang madulas na kalsada, at ang biglang pagkawala ng kontrol sa aking manibela. Naalala ko ang mukha ni Marco bago ako umalis ng bahay, ang kanyang kakaibang ngiti, at ang pagpupumilit niyang ako ang magmaneho patungo sa isang pekeng appointment. Hindi lang yan ang lihim na itinatago ng lalaking yan, Elena. Dagdag ni Don Roberto, habang kinuha niya ang card mula sa aking kamay at walang pag-aalinlangan itong pinunit sa harap ko. Ang preno ng sasakyan mo ay sadyang pinutol. Hindi ka nila gustong saktan lang. Gusto ka nilang tuluyang mawala sa landas nila para makuha ang lahat ng sayo ng walang kahirap-hirap. You were meant to be a ghost by now, Elena. Isang alaala na lang na dahan-dahang lilimutin. Ang bawat salita ni Don Roberto ay tila isang sampal na gumising sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ang sakit sa aking katawan ay biglang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat sentimo na itinabi ko para sa kinabukasan naming dalawa, ang bawat gabi na pinagsilbihan ko siya habang siya ay nagpapakasasa sa iba. Lahat ng iyon ay nagmistulang laso na dumadaloy sa aking mga ugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang mamatay sa lason na ito. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa malawak na lungsod na tila naghihintay sa aking pagbabalik. Ang langit ay madilim pa rin, ngunit alam kong darating ang umaga. Isang bagong Elena ang babangon mula sa kama na ito. Hindi na ang martir na asawa, hindi na ang biktima ng tadhana, kundi isang babaeng may dalang bagyo ng paghihiganti. Anong gusto niyo sa akin, Don Roberto? Tanong ko. Ang aking tinig ay mas matatag na ngayon. Wala na ang panginginig ng isang taong sawi. Bakit niyo ako tinutulungan? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ng aking ama. Isang ngiti na puno ng panganib. Hindi kita tinutulungan, Elena. Binibigyan lang kita ng mga sandata. Gusto kong makita kung paano wawasakin ng aking anak ang mga taong nag-akalang maaari silang tumapak sa isang villa floor at makaligtas. Handa ka na bang ilabas ang agila sa loob mo? Bago pa ako makasagot, ang pinto ng silid ay muling bumukas. Isang nurse ang pumasok na may dalang isang malaking bouquet ng mga bulaklak. Mga puting liryo, ang paborito ko. Ngunit nang makita ko ang card,
na nakasabit doon, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ito galing kay Marco. May nakasulat na isang maikling mensahe na nagpatahimik sa buong silid. Hindi pa tapos ang laban, Elena. Magkita tayo sa impyerno. Akala mo ba talaga, Sofia, ikaw ang nagwagi sa laro na ito? Akala mo ba ikaw ang reyna sa palasyong itinayo ni Marco mula sa aking mga luha at dugo? Ang boses ko ay matatag, ngunit sa loob ng aking dibdib, ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang mabigat na martilyo na humahampas sa aking tadyang. Nakaupo ako sa isang madilim na sulok ng isang tahimik na kafe, malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan. Ang aking katawan ay balot ng mamahaling sutla, isang baluti na ibinigay ni Don Roberto upang itago ang mga pasa at sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Sa harap ko, nakaupo ang babaeng itinuring kong kapatid, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim, si Sofia. Ang kanyang mukha ay kasing kinis pa rin ng porselana, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga matang nagbigay sa akin ng liwanag noong mga panahong ako ay lugmok. Ngayon, ang mga iyon ay puno ng pagmamalaki at isang uri ng puot na hindi ko akalaing kaya niyang itago sa loob ng mahabang panahon. Nakasuot siya ng isang kwintas na brilyante, ang kwintas na matagal ko nang pinapangarap, ang kwintas na sinabi ni Marco na masyadong mahal para sa aming budget. Elena, wag na tayong maglokohan, sabi ni Sofia habang marahan niyang hinahalo ang kanyang kape. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa gilid ng tasa ay tila isang babala sa gitna ng aming katahimikan. Nakuha ko na ang gusto ko. Nakuha ko na si Marco. Nakuha ko na ang posisyon na dapat ay sa akin simula pa noong una. Bakit hindi ka nalang maglaho ng tuluyan? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang hapdi ng kanyang mga salita ay tila isang sariwang sugat. Ngunit hindi ako pumayag na makita niya ang aking panginginig. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang folder na puno ng mga dokumentong ibinigay sa akin ni Don Roberto. Dahan-dahan ko itong inilapag sa mesa. Ang bawat pahina ay tila isang hakbang patungo sa kanyang pagbagsak. Tingnan mo ito, Sofia. Wika ko. Ang aking tinig ay malamig at walang emosyon. Ang akala mong pagmamahal ni Marco ay isang malaking bitag lamang. Ang mga investments na sinabi niya sa iyong kumikita, ang mga lupang ipinangalan niya sa iyo, lahat ng yon ay may kaakibat na utang na hindi mo kayang bayaran sa buong buhay mo. Ginamit ka niya, Sofia. Ginamit niya ang pangalan mo para itago ang mga nakaw na yaman na kinuha niya sa akin. Nakita ko ang dahan-dahang pagbabago sa anyo ng kanyang mukha. Ang mapagmataas niyang nangiti ay unti-unting napalitan ng panginginig ng kanyang mga labi. Binasa niya ang bawat dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig hanggang sa malaglag ang mga papel sa kanyang kandungan. Ang bawat salita doon ay isang katotohanan na hindi niya matanggap. Si Marco, ang lalaking inakala niyang tagapagligtas niya, ay siya palang maglulubog sa kanya sa putikan. Hindi ito totoo. Bulong niya. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng takot. Mahal ako ni Marco. Sabi niya, pakakasalan niya ako kapag natapos na ang lahat ng gulo sa inyo. Ang pagmamahal ni Marco ay parang isang anino, Sofia. Naglalaho ito kapag wala na ang liwanag ng pera. Sagot ko, lumapit ako ng bahagya sa kanya. Sapat na upang maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na tila naging amoy ng pagkabulok sa aking pangamoy. Sa tingin mo ba ay ikaw lang ang babae sa buhay niya? Sofia, ikaw ang kanyang taming sa harap ng batas, habang may iba pa siyang pinaglalaanan ng tunay niyang atensyon sa labas ng bansang ito. Ang mga luhang nagsimulang pumatak sa mga mata ni Sofia ay hindi ko ikinatuwa. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding pagkapagod.
Dalawang babae na parehong biktima ng isang lalaking walang kaluluwa. Ang aming pagkakaibigan na binuo sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nadurog. Hindi dahil sa agawan ng lalaki, kundi dahil sa isang malaking kasinungalingan na pareho naming pinaniwalaan. Dahan-dahang itinaas ni Sofia ang kanyang kamay patungo sa kanyang kwintas. Sa isang marahas na pagkilos, hinila niya ito hanggang sa maputol ang kadena at tumilapon ang mga brilyante sa sahig. Ang tunog ng mga maliliit na bato na gumugulong sa semento ay tila mga tipak ng yelo na bumabasag sa aking puso. Naramdaman ko ang kanyang matinding pagsisisi, ngunit alam kong hindi pa ito sapat. Tulungan mo ako, Elena. Ang pagsusumamo niya, ang kanyang mga mata, ay punong-puno ng desperasyon. Anong kailangan kong gawin? Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Tumingin ako sa labas ng kafe. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Ang bawat patak ay tila humuhugas sa dumi ng aming nakaraan. Nabalik ang aking tingin kay Sofia, ang aking dating kaibigan, na ngayon ay isa na lamang estranghero sa aking paningin. Ang paghihiganti ay hindi masarap sa pakiramdam. Ito ay isang mabigat na pasanin na kailangang tapusin. Ang maskara mo ay nahulog na, Sofia, sabi ko habang tumatayo ako. Ngayon, ang tanong ay kung handa ka na bang isuot ang maskara ng isang kakampi? Dahil sa mundong ito, ang tanging paraan para mabuhay tayo ay ang paghukay sa libingan ng lalaking pumatay sa ating mga puso. Bago ako tuluyang lumabas, isang lalaking nakauniforme ng courier ang lumapit sa aming mesa. May dala siyang isang maliit na envelope na kulay itim. Inabot niya ito kay Sofia na parang isang estatwa sa kanyang kinatatayuan. Sa loob ng envelope, may isang litrato ni Marco na may kasamang isang batang lalaki at isang babaeng hindi namin kilala. Sa likod nito, may nakasulat na isang numero ng telepono at isang pangalan. Ang tunay na pamilya. Hindi sapat ang isang libingan para sa lahat ng kasinungalingang itinanim mo, Marco. Akala ko ay sagad na ang sakit, pero may mas malalim pa pala kaysa sa pagtataksil sa kama. Hawak ko ang litrato habang nakaupo sa loob ng sasakyang nagdadala sa akin pabalik sa Hacienda Villaflor. Ang batang lalaki sa larawan ay may mga matang kawangis ng kay Marco. Ang parehong mapanlinlang na kislap na minsan kong tinawag na pag-ibig. Ang sakit ay tila isang malapot na likido na dumadaloy sa aking lalamunan. Nakakasuka at nakakapaso. Hindi lang pala pera, hindi lang pala si Sofia, kundi isang buong buhay na itinago niya sa akin sa loob ng maraming taon. Habang binabaybay namin ang mahabang daan patungo sa mansyon, ang tanawin sa labas ay nagsimulang magbago. Ang mga luma at naglalakihang puno ng akasya ay tila mga bantay na nakayuko. Nagbibigay ng anino sa kalsadang puno ng alikabok, ang amoy ng basang lupa, at ang halimuyak ng mga bulaklak ng dapo ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng sasakyan. Ito ang Hacienda Villaflor, ang kahariang ipinagkait sa akin, ang lugar kung saan ang bawat sulok ay nagpapaalala ng yaman na maaari sanang nagligtas sa amin ni Nanay. Don't let that piece of paper consume you, Elena. Ang malamig na tinig ni Don Roberto ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Nakaupo siya sa tabi ko, tuwid ang likod, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan. Ang emosyon ay isang luho na hindi natin kayang bayaran sa ngayon. Ang litratong yan ay hindi sugat, kundi isang bala. Gamitin mo yan sa tamang panahon. Paano niyo nagagawang maging ganito kalamig? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos isang pabulong na sumbat. Anak niyo ako, pero parang isang sundalo lang ang tingin niyo sa akin na kailangang sanayin para sa gera. Dahan-dahang lumingon si Don Roberto sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagyang paglambot sa kanyang mga mata. Isang anino ng pagsisisi na mabilis ding naglaho. Dahil sa mundong kinalalagyan natin, ang pagiging malambot ay isang hatol ng kamatayan.
Gusto mo bang bumalik sa pagiging biktima? Gusto mo bang muling maawa sa sarili mo habang tinatawanan ka nila? Hindi ako sumagot. Nanatili ang aking tingin sa malawak na lupain. Nang makarating kami sa harap ng mansion, ang malalaking pintong gawa sa nara ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat katulong ay nakayuko. Ang bawat galaw sa loob ng bahay ay tila may sinusunod na ritmo ng takot at respeto. Ngunit sa likod ng marangyang fasad na ito, nararamdaman ko ang mga mapanuring mata ng aking mga pinsan at mga kamag-anak na hindi natutuwa sa aking pagbabalik. Para sa kanila, ako ay isang banta, isang tagapagmana na biglang sumulpot mula sa limot. Dinala ako ni Don Roberto sa kanyang opisina. Isang silid na puno ng amoy ng lumang libro at mamahaling tabako. Inilapag niya sa harap ko ang isang makapal na libro ng accountancy at mga mapa ng aming mga korporasyon. "You have 2 weeks, Elena," wika niya habang sinisindihan ang kanyang tabako. "Kailangang malaman mo ang bawat pasikot-sikot ng negosyo." Si Marco ay unti-unti nang nalulunod, pero ang isang hayop na nasusukol ay ang pinakamapanganib. He will try to strike back, and he will use the people closest to you. Lumipas ang mga araw na ang aking mundo ay naging sentro ng mga numero at estratehiya. Sa gabi, ang katahimikan ng hasyenda ay tila bumubulong ng mga lihim ng nakaraan. Madalas kong marinig ang mahinang pag-iyak ng hangin sa labas ng aking bintana. Tila ba nakikiramay sa aking nagluluksang puso. Ngunit sa bawat umaga, bumabangon ako ng may mas matinding determinasyon. Ang bawat pasa sa aking katawan ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang matigas na balat na hindi na basta-basta matatablan ng pananakit. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang katahimikan sa loob ng mansion ay naging masyadong malalim, masyadong nakakabingi. Narinig ko ang mahinang pag-ikot ng kandado ng aking pinto. Isang tunog na hindi dapat mangyari dahil ako lamang ang may hawak ng susi. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok, ngunit ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang matalim na letter opener sa ibabaw ng mesa. Ang anino sa ilalim ng pinto ay gumalaw. Isang tao ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang mukha ay natatatakpan ng dilim. "Sino ka?" ang tanong ko. Ang aking boses ay hindi nanginig, kahit na ang buong katawan ko ay handa nang sumabog sa kaba. Ang estranghero ay hindi sumagot. Sa halip ay may inilapag siyang isang maliit na bagay sa ibabaw ng aking kama. Isang pirasong tela, isang panyo na may burda ng aking pangalan. Ang panyong ibinigay ko kay Yaya Luring noong nakaraang kaarawan niya. Ang panyo ay may bahid ng madilim na likido na tila sariwang dugo. "Kung gusto mo siyang makitang buhay, lumabas ka ng mag-isa." Ang bulong ng isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga paa. Si Yaya Luring, ang tanging taong nagbigay sa akin ng tunay na pagmamahal sa gitna ng lahat ng ito, ay nasa panganib dahil sa akin. Tumingin ako sa bintana sa madilim na kagubatan ng hasyenda kung saan ang bawat puno ay tila isang bitag na naghihintay. Ang bawat hakbang ko sa dilim ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog, masakit, mapanganib, at bawat sandali ay may banta ng pagkasira. Hinawakan ko ng mahigpit ang panyong may bahid ng dugo habang binabaybay ang madilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagiging mga halimaw na handang sumakmal sa akin. Sa aking isipan, naririnig ko ang payo ni Don Roberto, "Huwag maging biktima." Ngunit paano ako magiging bato kung ang buhay ng tanging taong nagparamdam sa akin ng tunay na kalinga ay nakataya? Hindi ako humingi ng tulong sa mga gwardiya. Alam kong sa loob ng Hacienda Villaflor, ang bawat pader ay may tainga at ang bawat lingkod ay may pinapanigan. Lumabas ako sa likurang pinto, kung saan ang malamig na hangin ng gabi
ay agad na yumakap sa aking balat. Ang amoy ng tuyong damo at ang halumigmig ng gabi ay tila naging lason sa aking bawat paghinga. Narating ko ang lumang bodega sa dulo ng taniman ng asukal. Ang pintong kahoy ay bahagyang nakabukas at mula sa loob, isang malamlam na liwanag ng mitya ng gasera ang sumisilip. Walang tunog ng kuliglig, walang huni ng ibon. Ang katahimikan ay nakakabingi at puno ng panganib. Nandito na ako! Ilabas mo si Yaya Luring! Ang sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa paligid, ngunit naramdaman ko ang panginginig ng aking tuhod. Mula sa madilim na sulok, lumabas ang isang figura. Hindi ito ang estrangherong pumasok sa aking silid. Ito ang lalaking minsan kong tinawag na tahanan. Si Marco, ngunit wala na ang maayos niyang suit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon, at ang kanyang mukha ay bakas ng pagkapuyat at pagkatalo. Elena, mahal ko. Ang boses niya ay paos, tila isang gasgas na plaka. Alam kong darating ka. Hindi mo kayang tiisin ang matandang ito, di ba? Kahit kailan, masyado kang malambot. Sa likod niya, nakita ko si Yaya Luring na nakagapos sa isang lumang silya, may busal ang bibig, at puno ng luha ang mga mata. Gusto kong sumugod, pero itinaas ni Marco ang isang bote ng gasolina at isang lighter na may maliit na apoy na sumasayaw sa hangin. Huwag kang lalapit! Ang asik niya. Elena, bakit mo ito ginagawa sa akin? After everything we've been through, I gave you 10 years of my life. Utang na loob mo sa akin kung nasaan ka ngayon. Kung hindi dahil sa akin, nabulok ka na sa hirap kasama ang nanay mong may sakit. Naramdaman ko ang isang matinding pait sa aking lalamunan. Ang konseptong ito ng utang na loob na palagi niyang ipinapamukha sa akin. Isang tanika lang ginamit niya upang igapos ako sa kanyang kalupitan. You didn't save me, Marco. You caged me. Ang mahinahon kong sagot, bagaman ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ang 10 taon na sinasabi mo ay 10 taon ng pagnanakaw sa aking pagkatao. At ngayon, gagamitin mo ang isang matandang walang kinalaman sa kasamaan mo? Wala na akong ibang paraan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumiyok sa galit. Frozen ang lahat ng accounts ko. Pinapalayas ako sa bahay. Elena, kailangan ko lang ng pera. Pirmahan mo ang transfer of assets para sa kumpanya at pakakawalan ko ang matandang ito. Pagkatapos, aalis na ako. Hinding-hindi mo na ako makikita. Dahan-dahan akong humakbang paitaas sa sementadong sahig. Ang tunog ng aking sapatos ay tila isang hatol sa katahimikan ng bodega. Inilabas ko ang aking cellphone at may pinindot akong isang button. Isang record ng boses ang nagsimulang tumunog. Ang boses ni Marco noong gabing nasa ospital ako. Ang pagtatapat niya kay Sofia tungkol sa plano niyang patayin ako. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay. Ang apoy sa kanyang hawak na lighter ay tila nanginginig kasabay ng kanyang mga kamay. Akala mo ba ay wala akong armas, Marco? Wika ko. Ang boses ko ay naging kasing lamig ng gabi. Hindi lang pera ang kinuha mo sa akin. Kinuha mo ang tiwala ko. At sa bawat segundo na nananatili kang nandito, lalong lumalalim ang hukay na paglalagyan ko sa iyo. Hindi ako ang biktima mo ngayon. Ako ang magiging huling mukha na makikita mo bago ka mabulok sa bilangguan. Tumigil ka. Sigaw niya habang dahan-dahang ibinababa ang lighter patungo sa tumpok ng mga tuyong dayami sa paanan ni Yaya Luring. Pirmahan mo ang papeles o susunugin ko ang lahat dito. Sa gitna ng tensyon, narinig ko ang mahinang pagkalansing ng mga kadena mula sa labas. Hindi ko alam kung kaninong panig ang mga dumarating. Tumingin ako kay Yaya Luring na kahit may busal ang bibig ay pilit na umiiling. Tila sinasabi sa akin na huwag akong sumuko. Sige Marco, sunugin mo. Hamon ko. Ang aking boses ay puno ng isang mapanganib na kalmado na nakuha ko kay Don Roberto. Pero bago mo gawin yan, tingnan mo ang iyong paligid.
Hindi ka ba nagtataka kung bakit napakadaling nakapasok ang estranghero sa kwarto ko? O kung bakit hinayaan akong lumabas ng mansyon ng mag-isa? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang pagkamuhi ay napalitan ng isang matinding paranoia. Lumingon-lingon siya sa dilim. Ang kanyang boses ay naging isang desperadong bulong. Anong ibig mong sabihin, Elena? Anong ginawa mo? Hindi ako ang nag-iisang naghahanap sa'yo, Marco. Ang huli kong sinabi, bago ang mga ilaw ng malalakas na flashlight, ay biglang tumama sa kanyang mukha mula sa lahat ng direksyon. Ngunit sa gitna ng pagkataranta ni Marco, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang putok ang narinig, hindi mula sa baril, kundi ang pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa itaas ng bodega. Isang malaking tipak ng kahoy mula sa bubong ang bumigay at bumagsak sa pagitan namin na nagdulot ng malakas na alikabok at pag-uga ng lupa. Nang dahan-dahang mawala ang alikabok, nakita ko si Marco na nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng isang malademonyong ngiti. Hawak na niya ngayon ang isang kutsilyo at ang dulo nito ay nakaturo sa kanyang sariling leeg. Kung hindi ako magkakaroon ng yaman mo, Elena, dadalhin ko ang sikreto ng tunay na pumatay sa nanay mo sa hukay. Hindi sakit ang pumatay sa nanay mo, Elena. Isang utos, isang lagda, at isang taong malapit sa iyo ang may dala ng lason na tumapos sa kanyang hininga. Ang mga salitang yon ni Marco ay tila mga palasong may lason na tumagos sa aking dibdib. Ang mundo ko, na kasisimula palang mabuo mula sa mga guho, ay muling niyanig ng isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Ang amoy ng gasolina sa paligid ay tila naging amoy ng kamatayan at ang init ng apoy mula sa lighter ay naging malamig na presensya sa aking batok. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang mukha ni Marco, na puno ng desperasyon at malademonyong tuwa, ay tila naging malabo sa aking paningin. Anong sinasabi mo? Ang paos kong tanong. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang nanay ko, namatay siya dahil sa pulmonya. Wala kaming pambili ng gamot. Iyon ang alam ko. Iyon ang gusto nilang paniwalaan mo, sigaw ni Marco, habang dahan-dahang gumagalaw ang dulo ng kutsilyo sa kanyang leeg, nag-iiwan ng isang manipis na linyang mapula. Ginamit ka nila, Elena. Mula pa noong bata ka, biktima ka na ng sarili mong dugo. Akala mo ba ay nagkataon lang na nahanap ka ni Don Roberto ngayon? Akala mo ba ay malasakit ang dala niya? Sa gitna ng aking pagkagulantang, naramdaman ko ang paglapit ng mga gwardiya. Ang mga sinag ng flashlight ay tila mga mata ng mga maninila na nakatutok sa amin. Ngunit bago pa man sila makakilos, itinaas ni Don Roberto ang kanyang kamay mula sa dilim sa labas ng bodega. Pumasok siya. Ang kanyang sapatos ay gumagawa ng mahinang tunog sa semento. Bawat hakbang ay puno ng bigat at awtoridad. Masyado ka ng maraming sinasabi, Marco. Ang malamig na boses ni Don Roberto ay pumuno sa silid. Ang isang asong malapit ng mamatay ay kahit ano na lang ang tinatahol. Takot ka ba, Don Roberto? Pangutya ni Marco. Ang kanyang tawa ay tunog ng isang taong nawalan na ng katinuan. Takot ka ba na malaman ng anak mo kung anong klaseng halimaw ang nagbigay sa kanya ng buhay? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Humakbang ako palapit. Hindi alintana ang banta ng apoy o ang kutsilyo ni Marco. Ang galit na kanina ay nakatuon lamang sa aking asawa ay dahan-dahang kumakalat patungo sa lalaking nakatayo sa aking likuran. Tumingin ako kay Don Roberto, pilit na hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga matang parang bakal. Totoo ba? Ang tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa matinding emosyon. May kinalaman ba kayo sa pagkamatay ni nanay? Nanatiling blangko ang mukha ni Don Roberto, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakuyom sa kanyang gilid. Ang nakaraan ay nakabaon na, Elena. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo at ang pagbawi sa lahat ng ninakaw ng lalaking ito.
Sagutin niyo ako! Ang sigaw ko na umalingaw-ngaw sa buong bodega, dahilan upang magliparan ng ilang mga ibon sa bubungan. Gusto ko ang katotohanan. Ayoko nang mabuhay sa mga kasinungalingang itinahin niyo para sa akin. Sa isang mabilis na pagkilos, sinamantala ni Marco ang pagkakataon. Binitawan niya ang lighter at sinubukang tumakas patungo sa likurang pinto ng bodega. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang sa tuyong dayami, lumilikha ng isang pader ng usok at init, ngunit hindi siya nakalayo. Ang mga tauhan ni Don Roberto ay tila mga aninong mabilis na sumakmal sa kanya. Narinig ko ang pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig at ang kanyang mga daing ng pagsuko habang iginigapos ang kanyang mga kamay. Agad kong tinakbo ang kinalalagyan ni Yaya Luring. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang tinatanggal ko ang kanyang mga gapos. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at ang kanyang mga luha ay basang-basa sa aking balikat. Elena, anak, tumakas na tayo rito. Ang mahina niyang pagsusumamo nang sa wakas ay mailabas namin si Yaya Luring mula sa nasusunog na bodega. Tumayo ako sa harap ni Don Roberto. Ang apoy sa likuran ko ay tila sumasalamin sa apoy na naglalaboy sa aking puso. Si Marco ay kinaladkad na palayo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin, puno ng isang huling babala. Hindi pa ito tapos. Wika ko kay Don Roberto, ang aking tinig ay mas matatag kaysa sa anumang sandali ng aking buhay. Kukunin ko ang lahat ng assets ni Marco. Dudurugin ko siya sa paraang gusto niyo. Pero pagkatapos nito, Don Roberto, pagkatapos kong makuha ang hustisya laban sa kanya, kayo naman ang mananagot sa akin. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Roberto. Isang nangiting hindi ko mawari kung ito ba ay pagmamalaki o isang hamon. Iyan ang aking anak. Iyan ang isang Villaflor. Habang nakasandal ako sa sasakyan, pinapanood ang pagdating ng mga bumbero at ang paglayo ng sasakyang kinalalagyan ni Marco, naramdaman ko ang isang kakaibang bigat sa aking bulsa. Kinapa ko ito at nahanap ang isang maliit na susi na tila nahulog ni Marco sa gitna ng kaguluhan. May nakasabit ditong isang maliit na tag na may nakasulat na numero ng isang safe deposit box at isang address sa isang lumang bangko sa Quiapo. Sa gitna ng abo at usok, nahanap ko ang isang bagong landas. Isang landas na hindi lang tungkol sa pagbawi ng pera, kundi tungkol sa paghukay sa mga kalansay na pilit itinago ng aking pamilya. Sa bawat segundo ng katahimikan, isang katanungan ang pilit na umuukit sa aking diwa. Sino ba talaga ang tunay na kaaway sa kwentong ito? Ang bawat lihim ay may sariling pintig. Isang bulong na hindi mo mapatatahimik hanggat hindi mo nahaharap ang katotohanang pilit nitong itinatago. Nakalubog ako sa mainit na tubig ng bathtub, pilit na hinuhugasan ng amoy ng usok at ang lansa ng takot na kumapit sa aking balat mula sa nasunog na bodega. Ngunit kahit anong kuskos ang gawin ko, tila may dumi na hindi kayang alisin ng sabon. Ang dumi ng pag-aalinlangan sa sarili kong kadugo. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa gripo ay tila isang mabigat na paalala ng oras na unti-unting nauubos. Sa tabi ng bathtub nakapatong ang maliit na susi. Kumikinang ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng banyo. Tila isang mata na nagmamasid sa aking bawat galaw. Pagkatapos kong magbihis, pinuntahan ko si Yaya Luring sa kanyang silid. Nakahiga siya, balot ng makapal na kumot, habang ang anino ng mga puno sa labas ay sumasayaw sa kanyang dingding. Ang kanyang paghinga ay mabigat at may kasamang mahinang sipol, isang patunay ng trauma na kanyang dinanas. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga kamay na nagpaligo sa akin, nagluto ng paborito kong lugaw, at nagpunas ng aking mga luha noong bata pa ako. Anak! Mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay parang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Huwag mo nang ituloy ito.
Ang katotohanan ay madalas na mas masakit kaysa sa kasinungalingan. Minsan, mas mabuting mamuhay sa dilim kaysa mabulag sa sobrang liwanag. Hindi ko na kayang mamuhay sa dilim, Yaya. Sagot ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Ang dilim na sinasabi mo, ang siyang pumatay sa aking kaluluwa sa loob ng 10 taon. Kailangan kong malaman kung sino ang dapat kong patawarin at sino ang dapat kong panagutin. Kinaumagahan, bago pa magising ang buong Hacienda Villaflor, lumabas ako ng mansion. Hindi ako nagpasama sa mga gwardiya ni Don Roberto. Sumakay ako sa isang lumang jeepney patungo sa Quiapo, isang lugar na malayo sa kinang ng aking bagong buhay, ngunit mas malapit sa realidad ng aking nakaraan. Ang amoy ng sampagita, ang ingay ng mga sasakyan, at ang siksikan ng mga tao ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa akin sa realidad. Narating ko ang isang lumang bangko na tila naiwan na ng panahon. Ang mga pader nito ay may mga bitak na at ang hangin sa loob ay amoy lumang papel at alikabok. Inabot ko ang susi sa tauhan ng bangko. Dinala niya ako sa kailaliman ng gusali, sa isang silid na puno ng mga bakal na kahon. Nang marinig ko ang mahinang tunog ng pag-ikot ng kandado, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Sa loob ng safe deposit box, walang ginto o pera. Mayroon lamang isang manipis na journal na balot ng kupas na asul na tela at isang maliit na bote ng gamot na wala ng laman. Binuksan ko ang unang pahina ng journal. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang panulat ni Nanay Amalia. 12 ng Oktubre. Sinabi ng doktor na lumalala na ang aking ubo. Pero ang mas masakit ay ang malaman na ang gamot na ipinapadala ni Roberto ay hindi pala para sa aking ikagagaling. Isang gabi, nakita ko ang pharmacist na tila may kinatatakutan. Sabi niya, may nag-utos na palitan ang aking mga bitamina ng isang bagay na unti-unting uubos sa aking lakas. Roberto, bakit? Akala ko ba ay mahal mo kami? Ang bawat salita sa journal ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto ko para sa aking ama. Ang aking paningin ay naging malabo dahil sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Hindi pulmonya ang pumatay kay nanay. Pinatay siya ng pag-ibig na naging obsesyon o marahil ay isang utos mula sa taong nagpanggap na naghahanap sa amin. Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin ko ang isang nakatupi na dokumento sa dulo ng journal. Isang kasunduan sa pagitan ni Don Roberto at ni Marco na may petsang 7 taon na ang nakalilipas. 7 taon. Ibig sabihin, bago pa man kami ikasal ni Marco, magkakilala na sila ni Don Roberto. Si Marco ay hindi isang lalaking nagkataong pumasok sa buhay ko. Siya ay isang tauhan na itinanim ng sarili kong ama upang bantayan ako o marahil ay upang siguraduhin na hindi ako lalayo sa kanyang kontrol. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig sa aking buong katawan. Ang bawat sandali ng aming pagsasama ni Marco, ang bawat halik, ang bawat pangako, lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking produksyon na ang direktor ay ang lalaking tinatawag kong ama. Dahan-dahan akong tumayo, bit-bit ang journal na tila isang mabigat na hatol. Paglabas ko ng bangko, ang sikat ng araw ay masyadong masakit sa aking mga mata. Sa kabilang panig ng kalsada, nakita ko ang isang itim na sasakyan. Bumukas ang bintana nito at nakita ko ang malamig na tingin ni Don Roberto. Hindi siya nagulat na makita ako roon. Sa halip, marahan niyang itinuro ang upuan sa tabi niya. Tila ba naghihintay siya na sumuko ako at bumalik sa kanyang hawla. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Elena? Ang kanyang boses ay umabot sa akin sa kabila ng ingay ng Quiapo, kasing lamig ng sementong aking kinatatayuan. Tumingin ako sa kanya. Ang journal ay mahigpit kong niyakap sa aking dibdib. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkawala ng huling hibla ng takot sa aking puso. Ang agila sa loob ko ay hindi na naghahanap ng kalangitan upang lumipad. Ngayon, ang tanging hangad nito ay ang bumulusok
at itanim ang kanyang mga kuko sa puso ng mga taong nag-akalang ang isang villa floor ay maaaring manatiling isang bilanggo. Hindi pa, Roberto, ang bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay puno ng isang mapanganib na kalmado dahil ang tunay na laro ay magsisimula pa lamang. Ang dugo ay hindi lang mas malapot sa tubig. Ito ay mas maaalat din dahil sa bawat patak ng luhang ibinuhos para lamang mapanatili ang dangal ng isang pangalan. Sumakay ako sa itim na sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan ay tila sumasakal sa akin. Malayo sa malansang amoy ng kuya-apo na iniwan ko sa labas. Ang lamig ng aircon ay tumagos sa aking manipis na damit. Ngunit mas matindi ang panlalamig na nagmumula sa lalaking nakaupo sa aking tabi. Tiningnan ako ni Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo na hindi kayang matunaw ng sikat ng araw. "You've grown, Elena," wika niya. Ang boses ay kalmado, na tila ba pinag-uusapan lang namin ang lagay ng panahon. Ang journal na yan ay mga salita lamang ng isang babaeng pinanghinaan ng loob. Huwag mong hayaang malaso ng isipan mo ng mga alaala ng isang taong hindi nakayanan ang bigat ng ating mundo. Hindi siya pinanghinaan ng loob, Roberto. Pinatay niyo siya. Ang sagot ko. Ang aking tinig ay mababa, ngunit puno ng talim. Ginamit niyo ang pag-ibig niya para unti-unti siyang ubusin. At si Marco? Ang 10 taon ng buhay ko na ninakaw niyo. Isang negosyo lang ba ang tingin mo sa kaligayahan ko? Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong papel. Si Marco ay isang pamumuhunan na hindi nagbunga. Akala ko ay kaya niyang pasunurin ang isang villa floor, ngunit nagkamali ako. Sa huli, ikaw ang nagpatunay na may dumadaloy na apoy sa iyong mga ugat. Everything I did, Elena, was to prepare you for this seat. Ang pagiging biktima ay hindi kasama sa iyong bokabularyo. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura, ang kaisipan na ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil, at ang bawat luhang iniyak ko sa piling ni Marco ay bahagi ng isang pagsasanay ay mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi ako isang anak sa kanyang paningin. Ako ay isang kagamitan na kailangang hasain. Pagdating namin sa mansyon, hindi ako dumiretso sa aking silid. Sa halip, tinawagan ko si Sofia. Ang aming alyansa na binuo sa gitna ng pagkatalo ay kailangan ng magbunga. Nagkita kami sa isang madilim na sulok ng hardin kung saan ang tanging saksi ay ang mga estatwang bato na tila nakikinig sa aming mga bulong. Nahanap ko na ang sinasabi mong itim na ledger ni Marco, Elena. Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Inabot niya sa akin ang isang maliit na flash drive. Hindi lang ito tungkol sa mga utang niya. Nakasulat dito ang mga transaksyong ginawa ni Don Roberto gamit ang mga kumpanyang ipinangalan sa atin. We were both used as shields, Elena. Kapag bumagsak ang imperyo ni Roberto, tayo ang unang makukulong. Hinawakan ko ng mahigpit ang flash drive. Ang metal nito ay malamig sa aking palad, tila isang bala na handa ng iputok. Hindi tayo babagsak, Sofia. Sila ang magbabayad. Pero kailangan ko ang huling piraso ng puzzle. Ang gabi ng aksidente. Sino ang huling nakausap ni Marco? Napayuko si Sofia. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Hindi si Marco ang nagputol ng preno mo, Elena. Nakita ko ang isang tauhan ni Don Roberto sa garahe niyo noong gabing iyon. I thought it was just for maintenance. Pero nang mabalitaan ko ang aksidente, doon ko lang na-realize. Ang sarili mong ama, ang gustong pumatay sa'yo nang maramdaman niyang hindi ka na sumusunod sa kanyang mga plano. Ang katahimikan na bumalot sa aming paligid ay naging nakabibingi. Ang tunog ng mga dahon na nagkikiskisan sa hangin ay tila mga bulong ng mga multo ng nakaraan. Ang sarili kong ama. Ang lalaking nagligtas sa akin sa ospital, ang siya palang naglagay sa akin doon. Isang laro ng chess, kung saan ako ang reyna na handa niyang isakripisyo
para lamang manatili ang kanyang kapangyarihan. Elena, kailangang makaalis na tayo rito. Ang pagsusumamo ni Sofia. Alam na ni Roberto na magkasama tayo. Nararamdaman ko ang mga mata niya sa bawat sulok. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang marahang tunog ng pagbukas ng gate ng hardin. Mula sa dilim, lumabas ang isang figura na hindi ko inaasahan. Isang lalaking nakauniporme ng pulis, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang pagkilala. Ma'am Elena, may mensahe po si Marco mula sa loob. Wika ng pulis sa isang mababang tono. Sabi niya, ang susi sa Quiapo ay simula pa lamang. Hanapin mo ang Hacienda de Amalia. Doon nakatago ang tunay na testamento. Hacienda de Amalia. Ang lupain na ipinangalan sa aking ina na matagal nang sinabi ni Roberto na naibenta na. Isang panibagong lihim, isang panibagong hukay. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang naglalaboy na puot. Tumingin ako sa malaking mansyon na nakatayo sa harap ko. Ang bawat bintana ay tila mga matang nagmamasid. Ang tsuwalan o paghilom na hinahanap ko ay hindi mangyayari sa loob ng mga pader na ito. Ang tanging paraan para makalaya ay ang sunugin ng bawat tulay na nag-uugnay sa akin sa pangalang Villaflor. Ngunit bago pa man kami makakilos, ang mga ilaw sa buong hardin ay biglang bumukas. Ang nakasisilaw na liwanag ay tumama sa aming mga mukha. Mula sa balkonahe, nakatayo si Don Roberto. Hawak ang isang baso ng alak at isang malamig na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Masyado kayong mabilis, mga bata. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid gamit ang mga speaker ng mansion. Akala niyo ba ay makakaalis kayo ng ganoon kadali? Sofia, salamat sa pagdadala sa akin ng flash drive na yan. At Elena, anak, oras na para harapin mo ang huling pagsubok. Naramdaman ko ang paghawak ni Sofia sa aking kamay. Ang kanyang panginginig ay tila naging kuryente sa aking balat. Ang mga gwardya ay nagsimulang lumabas mula sa bawat sulok. Dahan-dahang pinaliliit ang aming mundo. Sa gitna ng takot, tanging isang bagay ang malinaw sa akin. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pera o katotohanan. Ito ay tungkol sa kung sino ang matitirang buhay sa pagguho ng isang pamilyang binuo sa mga bangkay at kasinungalingan. Huwag mong sayangin ang hininga mo sa pagtakbo, Elena. Ang bawat sulok ng lupaing ito ay pag-aari ko. Kahit ang hangin na nilalanghap mo ay may bayad sa akin. Ang tinig ni Don Roberto ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe, kasing lamig ng gabing bumabalot sa amin. Nakatayo siya doon, parang isang Diyos na nagmamasid sa kanyang mga alipin mula sa itaas. Ang liwanag ng mga searchlight ay muling tumama sa aking mga mata. Dahilan upang mapapikit ako ng mariin. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ni Sofia sa aking braso. Ang kanyang kuko ay tila bumabaon sa aking balat dahil sa matinding takot. Tiningnan ko ang paligid. Ang mga gwardiya ay dahan-dahang pinaliliit ang bilog sa aming paligid. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa damuhan ay tila isang marahang pagdurog sa aming pag-asa. Wala kaming matatatakbuhan. Ang bawat puno, ang bawat estatwa sa hardin na ito ay tila naging mga bantay na walang awa. Sa aking dibdib, ang puso ko ay parang isang ibon na pilit humuhulagpos sa isang bakal na hawla. Ang bawat paghinga ko ay gipit, tila may isang mabigat na kamay na nakasakal sa aking leeg. Don Roberto, sapat na ang lahat ng pananakit niyo. Ang sigaw ko, bagaman ang boses ko ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Inangat ko ang aking ulo, pilit na sinalubong ang mapanuring tingin ng aking ama. Hindi niyo ako pag-aari. Hindi niyo kami pag-aari ni Sofia. Ang flash drive na ito ay sapat na para pabagsakin ang lahat ng itinayo niyo. Isang tuyong tawa ang sumagot sa akin.
Narinig ko ang pagtama ng baso ng alak sa sementadong hawakan ng balkonahe. Ang flash drive? Elena, anak, nakakalimutan mo yata kung sino ang nagturo sa'yo kung paano humawak ng sandata. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang makakuha ng ganoon kahalagang impormasyon nang hindi ko alam? Dahan-dahang lumabas mula sa anino, sa likuran ni Don Roberto ang isang tao. Isang lalaking nakasuit, may hawak na tablet. Si Attorney Mendoza, ang abogadong akala ko ay kakampi ko. Ang akala kong tumutulong sa akin na ayusin ang mga dokumento laban kay Marco. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking sikmura. Ang bawat tao na pinagkatiwalaan ko ay tila may nakatagong patalim sa kanilang likuran. Ang bawat file na nabasa mo, ang bawat transaksyong nakita mo, lahat ng yon ay sadyang inilagay ko para makuha mo. Patuloy ni Don Roberto habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan ng mansyon patungo sa amin. Gusto kong makita kung gaano kakabilis matuto. At natutuwa ako, Elena. May talino ka, pero kulang ka pa sa karanasan. Ang pagtitiwala ay isang kahinaan na hindi ko itinuro sa'yo. Nabitawan ni Sofia ang aking kamay, napaluhod siya sa damuhan. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga punyal na sumasaksak sa aking pandinig. Patawarin mo ako, Elena. Wala akong ibang mapagpipilian. Binantaan nila ang pamilya ko. Ang pabulong niyang paumanhin. Naramdaman ko ang isang matinding pag-iisa. Sa gitna ng malawak na Hacienda Villaflor, tila ako ay isang maliit na alikabok na handang hipan ng hangin. Ngunit sa ilalim ng aking takot, naramdaman ko ang pagpintig ng susing na hanap ko sa Quiapo. Ang susi sa Hacienda de Amalia. Ang susing hindi alam ni Don Roberto na nasa akin. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan. Kung ganoon, bakit hindi niyo pa ako tinatapos? Hamon ko habang dahan-dahan kong inilalagay ang aking kamay sa loob ng bulsa, hinahawakan ang matalim na dulo ng susi. Kung ang lahat ng ito ay isang laro lamang, bakit kailangan niyo pa akong palibutan ng mga gwardiya? Tumigil si Don Roberto sa harap ko. Ang amoy ng kanyang mamahaling tabako ay humalo sa amoy ng gabi. Inabot niya ang aking mukha, isang haplos na kasing lamig ng bangkay, dahil ang isang Villaflor ay kailangang matutong sumuko bago siya matutong mamuno. Oras na para bumalik ka sa iyong silid, Elena. Bukas, pipirmahan mo ang lahat ng papeles na maglilipat ng kontrol ng kumpanya ni Marco sa akin. At pagkatapos, malaya ka na. Malayang mamuhay sa loob ng mansyon na ito habang buhay. Ang salitang habang buhay ay tumunog na parang isang hatol ng pagkabilanggo. Nabalik ang aking tingin sa itim na journal ni nanay na nakatago sa ilalim ng aking damit. Ang bawat salita niya ay tila nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Hindi ako magiging tulad ni nanay. Hindi ako mamamatay sa loob ng isang ginintuang hawla. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ko ang flash drive mula sa aking bulsa at itinapon ito ng malakas patungo sa malalim na fountain sa gitna ng hardin. Ang tunog ng paglubog nito sa tubig ay tila isang hudyat. Hindi ko pirpirmahan ng kahit ano, Roberto. Wika ko, ang boses ko ay kasing tigas ng bato. Dahil bago pa man ako lumabas ng mansyon na ito kanina, may ipinadala na akong email sa media at sa mga awtoridad. Hindi ang flash drive na yan, kundi ang journal ni Nanay Amalia. Ang journal na nagsasabi kung paano mo siya unti-unting pinatay. Nanlaki ang mga mata ni Don Roberto. Ang kanyang malamig na mukha ay biglang napalitan ng isang matinding galit. Itinaas niya ang kanyang kamay, tila handa akong saktan, ngunit napatigil siya nang marinig namin ang sunod-sunod na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan mula sa labas ng malaking gate ng hacienda. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilay mula sa malayo, nagbibigay ng bagong kulay sa madilim na gabi. Ang katahimikan ng Hacienda Villaflor ay biglang nabasag ng mga tinig ng mga taong naghahanap ng katarungan. Tumingin ako sa aking ama. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nakatayo ng tuwid. Ang Hacienda de Amalia,
Doon mo itinago ang huling testamento ni Lolo, di ba? Ang testamentong nagsasabing wala kang karapatan sa kahit anong ari-arian ng mga Villa Flor. Bago pa man makasagot si Don Roberto, isang malakas na pagyanig ng lupa ang naramdaman namin. Kasunod ng isang maliwanag na kislap mula sa direksyon ng mansion. Isang pagsabog. Hindi. Isang malaking sunog ang biglang sumiklab mula sa loob ng opisina ni Don Roberto. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kamay na humila sa akin patungo sa dilim. Hindi ito si Sofia, kundi si Yaya Luring, na may dalang isang lumang lampara at isang matalim na itak. Elena, anak, sa likod, may daan patungo sa ilog. Ang mabilis niyang bulong. Lumingon ako sa huling pagkakataon kay Don Roberto, na ngayon ay tila isang maliit na tao sa gitna ng naglalaboy na apoy sa kanyang likuran. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang hangin ng tunay na kalayaan. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang nakatago sa Hacienda de Amalia na sadyang gustong sunugin ni Don Roberto bago ko pa ito mahanap? Huwag kang lilingon, Elena. Ang apoy sa likuran mo ay hindi lang tutupok sa mansyon, kundi sa lahat ng alaala ng iyong pagdurusa. Sa bawat segundong ititigil mo, binibigyan mo sila ng pagkakataong igapos kang muli. Ang boses ni Yaya Luring ay nanginginig, ngunit may determinasyong hindi ko kailanman narinig sa kanya. Habang binabaybay namin ang madilim at madulas na pampang ng ilog, ang bawat hakbang ko sa putik ay parang paghatak sa isang mabigat na kadena. Ang init mula sa nasusunog na Villa Flor Mansion ay nararamdaman ko pa rin sa aking batok. Isang mapulang liwanag na unti-unting lumalamlam habang lumalayo kami sa impyernong yon. Naririnig ko ang marahas na agos ng tubig. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang babala na walang sino man ang ligtas sa gabing ito. Ang amoy ng sunog na kahoy at kemikal ay humahalo sa malansang amoy ng ilog. Sa aking dibdib, ang itim na journal ni Nanay Amalia ay tila nagbabaga, isang paalala na ang katotohanan ay may sariling bigat. Malapit na tayo, anak, bulong ni Yaya Luring habang hinihingal. Sa kabilang pampang, naroon ang Hacienda de Amalia, isang lugar na itinago ni Roberto sa lahat dahil iyon ang tanging lupaing hindi niya kailanman naging pag-aari. Tumalon kami sa isang lumang bangka na nakatago sa ilalim ng mga ugat ng malalaking puno ng balete. Ang bawat kilos namin ay mabilis, tila kami ay mga aninong hinahabol ng liwanag. Habang tinatawid namin ang ilog, ang katahimikan ay nababasag lamang ng mahinang paglubog ng sagwan sa tubig. Lumilikha ng mga bilog na unti-unting naglalaho sa dilim. Nang marating namin ang Hacienda de Amalia, tila tumigil ang oras. Hindi ito tulad ng marangyang Villa Flor. Ito ay isang lumang bahay na bato, balot ng mga gumagapang na baging at tila hinihintay ang aking pagbabalik. Sa loob ng mahabang panahon, ang hangin dito ay amoy sampagwita at tuyong lupa. Isang halimuyak na biglang nagpabalik sa akin sa mga bisig ni nanay noong ako ay bata pa. Ito ang tunay mong tahanan, Elena, wika ni Yaya Luring habang binubuksan ang kinakalawang na gate. Dito itinago ng iyong lolo ang huling testamento. Alam niyang darating ang araw na ang kasakiman ni Roberto ay uubos sa lahat, kaya gumawa siya ng paraan para protektahan ka. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ko sa sahig na gawa sa narra ay gumagawa ng mahinang tunog. Tila ang bahay ay nagbubulong ng mga nakalimutang lihim. Sa gitna ng sala, nakatayo ang isang malaking portrait ni Nanay Amalia. Ang kanyang mga mata ay parang sumusunod sa akin, puno ng lungkot at pag-asa. Dinala ako ni Yaya Luring sa ilalim ng isang malaking altar. May isang maliit na ukit ng agila sa gilid ng kahoy. Gamit ang susing nahanap ko sa Quiapo, dahan-dahan ko itong pinihit. Narinig ko ang mahinang pag-ikot ng mga gears sa loob ng mekanismo.
Isang tunog ng pag-asa sa gitna ng desperasyon. Isang maliit na drawer ang bumukas, at sa loob nito ay may isang dokumentong nakabalot sa pulang pelus. Habang binabasa ko ang testamento, naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Hindi lang pala ito tungkol sa mga ari-arian. Nakasulat dito ang isang lihim na sadyang pumatay sa kaluluwa ni Don Roberto, na siya ay hindi isang tunay na Villaflor. Siya ay isang ampon na sadyang kinuha upang maging tagapangalaga. Ngunit sa kanyang kasakiman, pinalitaw niyang siya ang tanging tagapagmana. Kaya pala, ang pabulong kong sabi, ang aking mga luha ay pumatak sa papel. Kaya pala ganoon na lamang ang galit niya kay nanay, dahil si nanay ang tunay na may-ari ng lahat. At ako ang huling hadlang sa kanyang kasinungalingan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang marahang pagpalakpak mula sa pintuan. Ang anino ng isang lalaki ay dahan-dahang humaba sa sahig. Bravo, Elena. Nahanap mo rin ang huling piraso ng puzzle. Ang boses na yon ay hindi kay Don Roberto. Ito ay boses na mas pamilyar, mas masakit pakinggan. Si Marco. Nakatayo siya roon, may hawak na baril, ngunit ang kanyang muka ay hindi na puno ng galit. Sa halip, mayroon itong isang uri ng matinding pagod at pagsisisi. Akala mo ba ay nakatakas ako mula sa mga pulis para lang patayin ka? Ang tanong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Elena, narito ako para sabihin sa iyo na hindi mo pa nababasa ang huling pahina. Ang testamentong hawak mo, may isa pang pangalan na nakasulat sa likod. Dahan-dahan kong binaliktad ang papel. Sa pinakaibaba, may isang maliit na sulat kamay na tila idinagdag bago mamatay ang aking lolo. Isang pangalan na nagpabagsak sa aking mundo sa huling pagkakataon. Paano? Ang tanging nasabi ko, habang ang testamento ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking mga kamay. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay tila naging isang malungkot na musika. Ngunit sa loob ng bahay na bato, ang katahimikan ay mas nakakabingi pa sa anumang pagsabog. Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat? Na ang taong itinuring kong huling kakampi ay siya palang susi sa aking pinakamalaking pagkatalo. Ang pangalang nakasulat sa likod ng testamentong ito ay hindi lamang isang lamat sa aking puso. Ito ang huling piraso ng katotohanang sadyang binuo upang wasakin ang buong pagkatao ko. Nanginginig ang aking mga daliri habang binabasa ang pangalang nakasulat sa ilalim ng lagda ng aking lolo. Sofia Villaflor Ilustre, ang babaeng itinuring kong kaaway, ang babaeng pumasok sa buhay ni Marco upang sirain ang aming pagsasama, ay ang kapatid ko sa ama, ang tunay na tagapagmana na sadyang inilayo ni Don Roberto sa amin upang hindi mabulgar ang kanyang pagnanakaw sa pangalan ng pamilya. Tumingin ako kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsisisi na tila huli na para sa anumang kapatawaran. I'm sorry, Elena. I knew it all along. Don Roberto hired me to marry you because he knew about Sofia. He wanted me to control you, to keep you weak, so that when the time comes for the inheritance, you'd be too broken to fight. But then he realized I was getting too greedy, so he decided to dispose of us both. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang mabigat na batong tumaatama sa aking dibdib. Ang 10 taon ng aming pagsasama ay hindi lang pala isang kasinungalingan. Ito ay isang transaksyon na binuo sa dugo at pagtataksil. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na gumagapang sa aking katawan, ngunit hindi ito mula sa takot. Ito ang lamig ng isang pusong tuluyan ng naging yelo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng Hacienda de Amalia. Pumasok si Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng uling mula sa sunog sa mansyon. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Nang makita niya ako, napatigil siya. Sa gitna ng aming katahimikan, naramdaman ko ang aming pagkakapareho. 2 babaeng ginamit, nilinlang, at pinag-away ng mga lalaking walang ibang alam
kundi ang kasakiman. Hindi ko alam, Elena. Bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. He told me I was nobody. He told me you were the one who took everything from me. Marco was supposed to be my escape, but he was just another cage. Bago pa man ako makasagot, isang anino ang humarang sa pintuan. Don Roberto. Ang kanyang barong ay may mantsa ng dugo at abo. Ang kanyang mukha ay may malaking sugat mula sa pagsabog. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanganib. Ang kanyang tawa ay parang pagkiskis ng mga tuyong buto. Nakakapangilabot sa gitna ng gabi. Ang ganda ng tagpong ito, wika niya. Ang boses ay puno ng pangungutya habang dahan-dahan siyang pumasok. Hawak ang isang matalim na itak. Ang dalawang anak ng aking kaaway, magkasama sa iisang bubong. Akala niyo ba ay matatapos ang lahat sa isang pirasong papel? Ang Hacienda Villaflor ay ako. Ako ang nagpalaki ng kumpanya. Ako ang nagbigay ng dangal sa pangalang yan. You were never a Villaflor, Roberto. Ang matatag kong sagot. Tumayo ako ng tuwid. Hawak ang testamento sa aking tapat ng dibdib. You were just a shadow, a thief, who lived in the light of my mother's name. And tonight, the shadow will finally disappear. Sa isang maras na pagkilos, sinugod kami ni Don Roberto. Narinig ko ang pagsigaw ni Yaya Luring habang sinusubukan niyang humarang. Ngunit bago pa man madapo ang talim ng itak sa amin, narinig ko ang marahas na pagpreno ng mga sasakyan sa labas. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay tumama sa loob ng bahay. Nagbibigay ng isang nakasisilaw na liwanag na tila humuhusga sa lahat. Nabitawan ni Marco ang kanyang baril at itinaas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagsuko. Ngunit si Don Roberto ay hindi tumigil. Sa huling sandali ng kanyang desperasyon, sinubukan niyang sunugin ang testamento gamit ang lamparang nasa mesa. Sa mabilis na pagkilos, sinalo ko ang lampara. Ang init ng apoy ay dumampi sa aking balat, ngunit hindi ko ito binitawan hanggang sa makuha ko ang dokumento. Ang mga pulis ay pumasok at pinalibutan si Don Roberto. Ang kanyang mga daing ng pagtanggi ay umalingaw-ngaw sa buong Hacienda de Amalia habang siya ay kinaladkad palayo. Tumingin ako kay Sofia at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, iniabot ko sa kanya ang aking kamay. Hindi para sa kapatawaran, kundi para sa isang bagong simula. Makalipas ang ilang oras, habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga puno ng akasya, nakatayo ako sa banig ng Hacienda de Amalia. Ang amoy ng umaga ay puno ng pag-asa. Si Marco ay nasa loob na ng sasakyan ng pulis, ang kanyang mukha ay nakasandal sa bakal na rehas. Tuluyan nang nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Si Don Roberto ay haharap sa mga kasong hindi niya matatakasan sa buong buhay niya. Tumingin ako sa aking mga kamay. May mga paso, may mga galos, ngunit malaya. Ang tsuwalan na hinahanap ko ay hindi nagmula sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap na ako ang arkitekto ng aking sariling kapalaran. Ang yaman ng mga Villaflor ay hindi nagagamitin para sa pananakit, kundi para sa pagbangon ng mga tulad ko na minsan nang nawalan ng tinig. Huminga ako ng malalim. Ang sariwang hangin ay pumuno sa aking baga. Sa malayo, nakita ko si Yaya Luring na nakangiti sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Ang bagyo ay natapos na. Ang agila ay hindi na kailangan ng ibang pakpak para lumipad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, narinig ko ang sarili kong boses na bumubulong sa hangin. Tapos na ang pagiging biktima. Ngayon, ako na ang nagsusulat ng sarili kong kwento. Isang taon na ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang mga lihim ng nakaraan sa Hacienda Villaflor. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng Hacienda de Amalia. Suot ang isang payak na puting damit na yari sa pinongkoton. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na kasing hapdi ng mga ilaw sa ospital
na minsang naging saksi sa aking pagkadurog. Ang hangin ay amoy sariwang damo at mga namumukadkad na rosas sa hardin. Ang mga rosas na itinanim namin ni Yaya Luring upang palitan ang bawat bakas ng pait na iniwan ng mga nagdaang taon. Ang bawat pintig ng aking puso ay kalmado na. Tila isang dagat na natapos na ang matinding bagyo. Ang mga pasa sa aking katawan ay matagal nang naglaho, ngunit ang mga galos sa aking kaluluwa ay nananatili. Hindi bilang mga sugat, kundi bilang mga medalya ng aking katatagan. Sa aking mesa sa loob, nakalatag ang mga dokumento ng Villaflor Illustre Group of Companies. Hindi na ito isang imperyong binuo sa takot. Ngayon, ito ay isang institusyong naglalayong magbigay ng pagkakataon sa mga kababaihang tulad ko na minsan nang inapi at kinalimutan ng mundo. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang marahang tunog ng mga yabag sa hagdanan. Pumasok si Sofia, bitbit ang isang tray ng tsa. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na. Wala na ang bigat ng puot na minsang gumapos sa aming dalawa. Kami ay hindi naging magkaibigan sa isang iglap, ngunit sa loob ng isang taon, natutunan naming buuin ang isang tulay mula sa aming ibinahaging sakit. Kami ay magkapatid sa dugo, at mas mahalaga, magkapatid sa karanasan. Handa na ang lahat para sa anibersaryo ng Pundasyon Elena. Wika ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng kagaanan. Maraming mga kababaihan ang naghihintay na marinig ang iyong kwento. Ang iyong boses ang nagbibigay sa kanila ng lakas na tumayo muli. Ngumiti ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang pagkakaisa naming dalawa ang naging huling kabiguan ni Don Roberto. Balita ko ay nananatili siya sa loob ng isang selda. Lumaon ay nawala na ang kanyang katinuan habang paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Nanay Amalia sa dilim. Si Marco naman ay tuluyan ng naglaho sa limot, nabubuhay sa kahirapan sa malayo. Ang kanyang dating karangyaan ay naging isang malungkot na gunita na lamang. Ang hustisya ay hindi palaging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit dumarating ito sa tamang panahon. Salamat, Sofia. Ang tugon ko habang tumitingin ako muli sa malawak na lupain ng Hacienda de Amalia. Ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap ng sarili sa gitna ng mga guho. Ito ay tungkol sa paghilom. Lumabas ako ng bahay at sinalubong ako ni Yaya Luring. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang pinapanood niya ang aking paglakad ng may tiwala at dangal. Wala na ang Elena na nakayuko. Wala na ang Elena na martir. Ang bawat hakbang ko sa lupaing ito ay isang pag-aangkin ng aking kalayaan. Ang kusokep o ang kambal na dagok na minsang nagpabagsak sa akin ay siya palang naging mitya ng aking pagkabuhay. Kung hindi ako nasaktan ng ganoon katindi, marahil ay nananatili pa rin akong isang anino sa ilalim ng kapangyarihan ng ibang tao. Ngunit ngayon, ang agila ay tuluyan ng nakalaya sa kanyang hawla. Hindi na ito kailangang humanap ng ibang pakpak dahil natutunan nitong ang sarili niyang lakas ang sapat para abutin ang rurok ng langit. Tumingin ako sa itaas, sa malawak na asul, na kalangitan na tila walang hangganan. Naramdaman ko ang init ng araw sa aking mukha, isang yakap na nagpapahiwatig na ang bawat luha ay may kapalit na ligaya. Tapos na ang gabi ng pagdurusa. Ang bawat salita ng aking kwento ay naisulat na ng may katarungan at pagmamahal sa sarili. Sa ilalim ng matandang puno ng akasya, narinig ko ang mahinang huni ng mga ibon na tila isang awit ng pagdiriwang. Huminga ako ng malalim. Ang sariwang hangin ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa aking puso. Wala na akong hinahanap na kapatawaran mula sa iba dahil sapat na ang mapatawad ko ang aking sarili sa pananatili sa dilim ng matagal. Malaya na ako. Ang pabulong kong huling pahayag sa hangin. Ang boses ko ay matatag at puno ng kapayapaan. Ang kwento ni Elena Villaflor ay hindi nagtapos sa isang kasalan o sa isang lalaki.
Nagtapos ito sa isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa, may sariling tinig, at may sariling mundo na siya mismo ang lumikha. Sa dulo ng bahaghari, hindi ginto ang nahanap ko, kundi ang sarili kong kaluluwa na handa ng lumipad patungo sa mas maliwanag na bukas.